Some want bright mansions, but they won't pay the cost. It takes your everything to serve my Lord. It takes your hands and your head and your heart, yes, your all. It takes a full surrender to serve my Lord. It takes your time and your means and your prayers lest you fall. It takes your everything, child, to serve my Lord. They want to be seen, but they don't want to be clean. It takes your everything to serve my Lord. Somewhere is lame while I still live in shame. It takes your everything to serve my Lord. It takes your hands and your head and your heart, yes, your all. It takes a full surrender to serve my Lord. It takes your time and your means and your prayers let you fall. It takes your everything, child, to serve my Lord. To God be the glory. Hindi karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. O Diyos ng katarungan at katwiran ng kahit minsan di nabahiran ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos. Ang ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako
thank God for all the victories, for all the testimonies na ating napakinggan. Salamat sa Diyos na siya'y buhay sa ating kalagitnaan. Di siya nagbabago. He's always there. When you call upon Him, He answers. So this morning, I greet you all again in the name of our Lord Jesus Christ. And we are going to speak about the God of variety. Amen. Ang Diyos, amen, ng pagkakaiba-iba. Amen. In variety, yet there is unity. In different gifts, we were given different administration, musicians, meron tayong mga trustees. Every one of us has a role to fulfill in the body of Christ. Because the body of Christ is composed of many-membered bride body. At isa ka roon, and I believe you are important in the body of Christ. Brother Branham said, no one can take your place. You have a role to fulfill. You have a duty to serve the body of Christ. Amen. Isipin nyo na lang yung bata. Amen. Ginamit ni Lord yung batang yon na magdala ng ilan? 2 isda, 5 tinapay. Amen. God can use anybody for His service. Amen. He used the Good Samaritan to help, the man that was beaten. See, He can use you. And that's why we are to talk about each other's position in the body of Christ this morning. Amen. So tayo ay magbasa ng ating teksto sa umagang ito. Amen. On the God of variety in 1 Corinthians 12:4-12. Sabi po rito ng Biblia, Paul said, now there are diversities of gifts. Now, diversity means variety. But the same Spirit, isang Espiritu lang o kung kumikilo sa bawat isa sa atin. There are differences of administration. May iba-ibang pamamahala o paglilingkod, but the same Lord. And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. Siya ring Diyos na nag-iisa ang gumagamit sa bawat isa sa atin. Amen. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit without. For to one, sa isa, binigyan ng karunungan. For one is given by the Spirit the word of wisdom, to another, the word of knowledge by the same Spirit, to another, faith by the same Spirit, to another, gifts of healing. Amen. May mga kapatid tayo rito na may gifts of healing, gifts of dreams and visions. See? For another, to another, the working of miracles, to another, prophecy, to another, discernment or discerning of spirits, to another, kinds of tongues, to another, interpretation of tongues. But all this, lahat ng ito, nagkakalakip-lakip, nagsasama-sama, work it that one and of the same self-same Spirit, dividing to every man, severally as He will. Hinahati-hati ng Espiritu Santo ang kanyang sarili sa katawan ni Kristo. For as the body is one, and hath many members, so all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Amen. Nawa ang Diyos magdagdag sa pagbasa natin ng kanyang salita ng pagpapala. So umagang ito tayo manalangin muli at ating i-commit sa Panginoon anumang inyong pangangailangan, whatever needs you have this morning, you are part of the economy of God. And God has a portion for you. Whatever it is, just say to the Lord, Lord, remember me this morning as we pray. Hallelujah. Ama naming banal, salamat muli na kami tinipon mo sa umagang ito, Lord. Wala kaming kakayahan, Lord God, na ipagpatuloy ang buhay sa mundo. Kung wala ka sa amin, Lord, wala kaming magagawa. Sinabi mo, Lord, for without you, we can do nothing. And we need you, Lord God, as many-membered body, Lord God, of Christ here on earth, Lord. We wish, Lord God, na kami lagi mo, Panginoon, patatagin, palakasin, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Lord, kailangan ka namin, Panginoon. Bawat isa may pangangailangan, may problema na pinagdadaanan, subalit nangako ka na hindi mo kami iiwanan ni pababayaan hanggang sa dulo ng panahon. Lord, we also remember a prayer request, Lord, for Leopoldo Baaya, the father of Sister Malu,
na siya po ay bedridden, siya po ay may karamdaman. So Lord Jesus, Panginoon, we just commit to you and appeal this prayer request, Lord God, for Brother Leopoldo. Hipuin mo po ang kanyang katawan sa umagang ito at ibigay ang kalakasan, Lord, ang kagalingan, dahil ito'y pangako mo that the prayer of faith shall save the sick. So Lord, ikaw nangako, I believe, hindi, Lord God, mapapako ang pangakong iyon. Bagkus, Lord, gagampanan mo dahil ikaw ay tapat sa iyong salita. We claim healing for him and for all the other members of the body of Christ, ang anak ni Sister Sarah Jane at Brother Ed na nasa Taiwan. Lord, we claim healing for her as well. Lord, sa lahat ng may karamdaman sa umagang ito, pinalalayas namin ang diablo ng karamdaman sa pangalan ni Jesus. The same power is given to the bride of Jesus Christ to cast out devil, pray for the sick, and they shall recover. Thank you, Lord, sa umagang ito. Higit sa lahat, Panginoon, pakanin mo muli ang aming kaluluwa, Lord. Ang tinapay ng buhay na siyang salita mo, Lord, nawa ito ang magpag-igting sa aming pananampalataya. Lord, higit pa, Panginoon, na kami palaguin mo, Panginoon, yamang nakikita namin na magbabalik ka na, Lord. We can see the time is very short, Lord. We are at the end of the age, Lord, and we know, Father, you're coming, Lord God, physically in a corporal body to meet us in the air, Lord. So, Panginoon, sa umagang ito, kami po ay nagpapakumbaba sa iyo muli at pagpalain mo ang bawat isa, katagpuin mo sila ayon sa kanilang pangangailangan. We know, Lord, sapat-sapat ang biyaya mo at di ka nagkukulang. Lord, nangako ka na bubuksan mo ang durungawan ng langit upang ibuhos ang pagpapala sa iyong mga anak na sukat wala ng silid na kalalagyan. So we believe, Father, na kami rin ay pinatawad mo na sa aming mga kasalanan, Panginoon. Nagpapakumbaba kami, humihingi. Lord God, we apologize for all our mistakes. And may you just cleanse us once again with the blood of Jesus and make us worthy of the calling of being a bride of Christ. Bless your name, Father, and we give you all praises and glory back to you in Jesus Christ's name. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You may be seated. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. So sa binasa natin, ay nakikita natin dito na mayroong iba-ibang kaloob ang Panginoon. There are many gifts in the body. Actually, there are 9 gifts, amen, that are given to each one of us. So kahit ano man ang posisyon mo, maliit ka man, malaki, amen, may pinag-aralan ko man na wala, mahalaga ka pa rin sa Panginoon. The prophet said, God is not complete without you. So, hindi kumpleto ang kanyang katawan kung walang tenga, walang mata, di ba? So, we are composed just like our body. Amen. We are composed of many parts, many organs that harmonize with one another para tayo maging malusog, tayo'y makagalaw, tayo makapag-isip ng matino, at tayo ay makapaglingkod sa Panginoon. Amen. Now, let's read some quotation from the prophet. Tinipo niya ang land formation sa mundo. Amen. Let's read a quote in Things That Are to Be. I believe that God is a God of variety. The world proves that. He's got big mountains and little mountains. He's got plains, the valleys. He's got deserts. He's got different things because He made it the way He wanted it. Amen. Hindi para-pareho. Gusto ni Lord, variety. Amen. And He made the seasons. See? Although wala tayong 4 seasons, in Canada, in America, and other countries, they have summer, winter, spring, and autumn. See? It shows He is a God of variety. He made you in a variety. Tayo rin lahat, hindi para-pareho, mga kapatid. So that's why don't compare yourself with your sister, with your brother, dahil, amen, may kanya-kanya tayong uniqueness. May kanya-kanya tayong purpose na hindi pwedeng mapalitan ng ibang tao. Amen. Some people have been given good voice to sing, to be able to praise the Lord. Some of you are givers. Kaya hindi kayo sabihan. Madalas kayo pag may pangangailangan sa church, nagbibigay. Di po ba? That's a gift as well. Amen. May mga taong tumutulong kahit di mo pagsabihan. Di ba? They are there to complement the work of the ministry. Kaya maging sa landform, sabi ni Lord, gusto ko iba-iba. May dagat, may bundok, may bulkan, see? So that's how God created them. Amen. To satisfy
For His pleasure, sabi ng Bible, everything were created for God's pleasure. Maputi ka man, maitim ka man, matangkad ka man, payat ka man. Ito, basahin natin, sabi ng prophet, hallelujah, sabi niya, speak to the rock. Isn't that wonderful? Some of us will be black-headed, some red-headed, some blondes. God is a God of variety, and He makes little people, okay lang, kahit, amen, hindi ka masyadong matangkad. Big people, short people, thin people. Prophet nagsabi niyan, mga kapatid. So, kaya, huwag kang magreklamo sa itsura mo. Ganyan gusto ni Lord. Amen. But God gave you gifts. Remember, mayroon kang gift na binigay ang Panginoon. Remember the parable of the gifts. May binigyan ng isa, may ng 5, ng 10. Diba? Pero wag mong ibabaon yung gift mo. Gamitin mo dahil mananagot tayo sa Panginoon. Kapag yung binigay sa iyo ni Lord ay hindi mo ginamit, pinalago, pinakinabangan para sa kaluwalhatian niya, amen, babawiin ni Lord sa iyo yan. Amen. Let's read some more quote. Sa flowers naman, sa mga bulaklak, di ba? So, kung isang bulaklak lang na pink, pero ang Panginoon gumawa ng iba't ibang kulay. Praise the Lord. Sabi niya rito, why does He make red flowers, blue flowers, pink flowers, all different kinds of flowers? Why didn't He just make them all white and all red? Because He likes variety. Yan, di ba sa pagkain, gusto mo rin, maraming putahe, di ba? Hindi isang ulam lang. Praise the Lord. So God wants, sabi niya, you know what I mean? He likes variety and He wants it all to harmonize. Yun ang importante. Nag-harmonize tayo. We complement one another. We are playing one music. Di ba? Remember the symphony, the orchestra. Iba-ibang instrumento yan. Di ba? May violin, di ba? So, merong bass, merong nagda-drums, may nagsicymbals. But you must play according to the script or to doon sa nota na ibinigay ng conductor o ng tinatawag nating composer. And we all harmonize based on the Bible. Ito ang basihan din natin. This is the script, this is the blueprint of God na kailangan dito tayo susunod. Dahil kung hindi ka susunod dito, you are out of tune. Amen. Mawawala ka sa perfect will ni Lord. Di ba? So kaya sabi ng Biblia, sumunod tayo. Obedience is better than sacrifice. Know your role in the Bible. Amen. Find your position in Christ. Kaya kailangan natin mag-harmonize. Ayan ang sabi niya. Let's read some more quote. Napakaganda ng mensahe. Sa ating physical body, sa ating mukha na lang, sabi niya, meron tayong ilong, meron tayong tenga, mata, bibig. Let's read a quote. That's why He made me with ears, nose, mouth, you the same way. It all harmonizes for one body. So, di ba, ang Diyos talagang marunong. Di ba, hindi lang tayo binigyan ng isang tenga, magiging mono. Kailangan stereo, di ba? So, ganun din sa mata, di ba? Hindi tayo nilagyan ng isang mata lang dito. Marunong ang Diyos kasi kailangan balansyado. Amen. Mayroon tayong bibig, may ngipin, may ilong para makapaghinga tayo. So, everything in the body, yung kidney, your stomach, everything, your liver, your heart, they all work together para tayo makapamuhay ng malusog, masagana, at naglilingkod ng mabuti sa Panginoon. Di ba napakahirap ng mayroong kang kapansanan? Amen? Kasi you lose something and you miss that something. Paano na lang yung mga bulag, di ba? Kung ikaw'y pinanganak na bulag, you're missing the world. Di mo makita ang kagandahan ng mundo. Nagpapamassage nga ako minsan dun sa mga blind. Sabi ko, ang mga ito, kahit sila bulag, pero nagtsatsaga sila, nagsusumikap sila na mag-aral ng pagmamasahe para kumita ng pera. Praise God. But, pinagpala ka kung kompleto pa ang function ng katawan mo, kapatid. Amen. Pasalamatan mo si Lord na yung iba, isang kidney na lang, isang liver na lang,
Di ba? Kaya ano man ang kalalagayan natin sa buhay, in everything give thanks. For that's the will of God concerning you. Pasalamatan mo si Lord na malusog ka sa umagang ito. Amen. Na masaya tayo na naglilingkod sa Panginoon. See, that's the way we can do, harmonize. Sabi niya, ang mahalaga, nagkakaisa tayo. Tulong-tulong, sama-sama, kapit-bisig, na naglilingkod sa Panginoon. Walang bangayan, di ba? Kahit tayo nagkakaiba-iba. Sabi nga ng prophet, magkaiba man tayo sa taste, di ba? I like, sabi niya, cherry pie, you like apple pie, that's okay. See? Praise God, we are probably of different nationalities. You know, there's a bride in every nation. Sa Africa, sa India, see? Sa America, in every nation, there is a bride. Kaya ang bride na yon nagkakasundo, nagkakaisa, they harmonize where? In the Bible. See? Ang salita ng Diyos, dito tayo nagkakasundo. This is our common denominator. See? We're of different families, di ba? Of backgrounds, maaaring yung iba ay Bisaya, Ilonggo, di ba? Yung iba ay Ilocano. Kahit iba-iba ang ating pinanggalingan o pinagmulan, pero meron tayong one Spirit. The Spirit of Christ is in you and it is in me, and we agree. And we say amen to every word. Habang napapakinggan natin ang salita, doon tayo, amen, nandoon ang kagalakan natin. Nandoon ang satisfaction natin, di ba? We have the same satisfaction. Ang mundo dry na sa atin, di ba? We don't enjoy the world anymore. We enjoy fellowship. We enjoy praising. We enjoy singing in the Lord. And we enjoy walking according to His perfect will. Alright, tuloy natin, basahin pa natin yung karugtong. The continuation of what we read kanina. Sa verse 13 naman tayo hanggang 21. Sabi dito ni Paul, for by one Spirit, we are all baptized into one body. So, nasa isang katawan tayo ni Kristo, whether we be Jews or Gentiles. So, hindi na tinignan yung nationality natin. Sabi ng prophet, we are not Americans, we're not Canadians, we're not Germans, we are Christians. Dala-dala na natin ang pangalan ni Kristo. That's what's important. Whether we be bond or free. Malaya ka man, o ikaw ay nakakulong, nakatanikala, and have been made to drink into one Spirit. Ang mahalaga, nasa iyo ang ating Panginoon. Where is Jesus now? He is in your heart. Amen. At kung si Jesus nasa iyo, si Jesus nasa akin, we will agree. Amen. We will have love, respect for one another, and care for one another because it's the same Spirit. Amen. Pero kung ibang espiritu mo, ay delikado yon. Amen. Lalo na yung mga false doctrine, false teachings. See, hindi tayo magkasundo dahil hindi akma sa Biblia ang dala-dala mo. See, we can only agree if, amen, we walk according to one basis. Our absolute, our ultimate is the Bible. You cannot add, you cannot take away to the Bible. Amen. Because it's dangerous to do that. Dadagdagan ng salot ni Lord pag nagdagdag ka at aalisin ang pangalan mo sa aklat ng buhay pag nagtanggal kayo ng salita. 14, for the body is not one member, but many. Amen. If the foot shall say, because I'm not the hand, am I not in the body? I am not of the body? Is it therefore not of the body? No. Dahil sinasabi raw ng paa, hindi naman ako kamay. So, hindi ako katawan. If the ear shall say, I'm not the eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? No. Kahit sabihin mo raw na hindi naman ako pastor, so, hindi naman ako musician, see, hindi ka nababahagi ng katawan ni Kristo, bahagi ka pa rin. Mahalaga ka pa rin, kapatid. See, huwag mong maliitin ang sarili mo. There's a purpose why you are in the body. Kahit nga yung kalingkingan mo, yung appendix mo, may purpose din yan. Sabi ng iba, ba't parang Panginoon naglagay ng appendix? Nagkaka-appendicitis ang tao. Pero may purpose pala yan, mga kapatid.
I-research nyo sa Google kung ano ang purpose ng appendix. Ha? Assignment nyo na lang yan. Praise the Lord. See? Next, sabi rito, if the whole body were an eye, biruin mo, yung katawan mo puro isang matang malaki. Di ba? Sabi rito ni Pablo. Di ba? Marunong din si Pablo minsan magbigay ng tawag dito, logic. If the whole body were an eye, napakalaki kang bola na mata. Where will the hearing? Saan papasok yung pakinig? If the whole were hearing, isang malaking tenga ka lang. Where were the smelling? Saan papasok yung pangamoy? But now God hath set the members, every one of them in the body. Lahat pala tayo, pinagsama-sama ni Lord na para bagang crossword puzzle or yung puzzle, no? Pag one piece is missing, kulang, di po ba? Hindi mo makikita yung magandang view ng mountain or sea kung may missing pieces. Kaya nga hinahanap na lang natin yung mga predestinated seed na wala pa sa atin para ano? Para mag-rapture na. Makumpleto na ang katawan ni Lord. Uuwi na tayo sa pinagmula natin. We came from God and we will go back to God. We're just pilgrims and strangers here. Sabi ng Bible. Amen. Hindi tayo taga rito. Taga langit tayo. Amen po ba, mga kapatid? Now, sabi niya rito, if they were all one member, where were the body? But now are they many members, yet one body. So isang katawan tayo. Kaya nga sabi ng Biblia, hindi pwedeng sabihin ng mata sa kamay o ng ulo na hindi kita kailangan. We need one another. Amen. Kaya kailangan nating mag-fellowship. Dumalo sa gawain. See, dahil higit pa tayo sa magkakamag-anak. Amen. Pamilya tayo ng Panginoon. We are blood brothers and sisters. The royal blood of Christ. Amen. Dugo mo, kadugo tayo. Bawat isa sa atin. See, tayo yung mga anak ng Diyos. Part of God's family. Tinanong nga niya si Job. Nung si Job ay talagang depressed na, sabi ni Lord, where were you, Job, when I created the stars before the foundation, when the stars sang and shouted for joy? See, hindi mo ba naalala, Job? Nandun ka. See? Kailangan lang natin maging spiritual, mga kapatid. Don't look at the natural things. Look at the spiritual things in life. See? So, yan, tuloy natin mga kapatid. Sabi ng prophet dito sa Angel of the Covenant, see, you've got to have unity, harmony, everything in one accord. Yan ang importante. At sinong gagawa nun sa atin? The Holy Spirit. The Holy Spirit should never have to have but one prayer. Here at the platform, everything would take place. Pag tayo raw ay nagkakaisa sa panalangin, amen, lahat ng ipapanalangin natin mangyayari. Dahil may unity, marami tayo na humihingi, nag-a-appeal sa Panginoon. Di ba? Kaya pinapakinggan ng gobyerno yung mga nagrarally kasi marami sila, meron silang ganito, ganyan. Tayo, praise God, when all of us, amen, are united in Christ, in one accord, amen. Just like on the day of Pentecost, because they have one mind and one accord, the Holy Spirit came down like a mighty rushing wind, amen, and fell on each one of them. And they spoke in tongues, amen. At sila ay, praise God, na recharged because Jesus said, when you shall receive power when the Holy Spirit is come upon you. Amen. Sabi pa niya rito sa end time seed, you know, we need one another right now. Kailangan daw natin ng isa't isa. Right now, more than we ever did in all of the history of the world is right now, real, royal believers, we need each other. So, kaya mga kapatid, pagka nawawala yung isang nating brother and sister, nami-miss natin, di po ba? Amen. Nasaan na kayo si Brother Lambert? Pinupuntahan natin. Doon sa bahay, doon sa trabaho. Amen. Para ma-encourage natin. See, maraming kapatid tayo, minsan na nanghihina, minsan namatayan. Amen. Kailangan nating pasyalan. Alalahanin natin yung mga nanghihina. Let's encourage one another.
Amen. Not to what we call put them down, but to encourage. Amen. Magpalakasan tayo. Now, we are laborers together with God. Basa pa tayo mga kapatid sa Biblia na tayo ay magkasama-sama sa Panginoon. For we are laborers together. Alam niyo yung laborers, mga ano yan, nagtatrabaho sa Panginoon. Sama-sama na gumagawa. Ye are God's husbandry, ye are God's building. Wow, hindi pala ito ang building ng Diyos. Tayo ang building ng Panginoon. You are the temple of the Holy Spirit. Praise God. So mahalaga ka sa Panginoon. Dahil sa iyo mananahan si Lord. See, praise God. Sabi rito, tuloy natin. For other foundation can no one lay than that is laid, which is Jesus Christ. So ang building kailangan ng pundasyon. Para dumating man ang lindol, pag malakas ang pundasyon, hindi uuga at hindi guguho. So sinong pundasyon natin? Si Jesus Christ. Amen. Si Lord, pag nakatayo ka sa bato, upon this rock, I will build my church. That rock is Jesus Christ. The revelation of who He is, and the gates of hell can never prevail against you. Hindi mananaig ang impyerno sa iyo na nakatayo sa bato ng kapahayagan kay Kristo. Amen. So wala tayong ibang pundasyon. Amen. Di tayo pwede maglagay ng mga kredo, dogma, o grupo, sistema. You cannot lay your foundation on those things. Lay your foundation on Christ. Siya yung cornerstone. Siya yung capstone. Amen. Siya yung headstone. Praise the Lord. Amen. Know ye not. Ito na, 16. Hindi mo ba alam na ikaw ay templo ng Diyos? Know ye not that ye are the temple of God? Sabi ng Diyos, trono, ang langit, heaven is my throne and earth is my footstool. Ang lupa, tungtungan ko lang. Ang langit ay trono ko. Anong bahay ang pagkakasya? Anong bahay? What kind of house will you build me? Hindi ako pwedeng ipagkasyahin, ikahon ang Diyos. But, sabi niya, amen, I love to dwell in the hearts of my people. Amen. Ninanasa ko, kagalakan ko ang manahan sa puso ng bawat mananampalataya. He is Christ in you, the hope of glory now. Nung tinanggap mo si Kristo, pinanahanan ka niya. Amen. Nung nagsisi ka, when you repented and got baptized in the name of Jesus Christ, your sins has been remitted and He has given you the gift of the Holy Ghost. For that promise is unto you, to your children's children, to them that's afar off, even as many as the Lord our God shall call. Tumatawag pa rin ang Panginoon. Hanggang ngayon, mga kapatid. Amen. Glory to God. Amen. We are fellow citizens of the household of God. Basahin natin to, Ephesians 2, 19 to 22. Now therefore, ye are no more strangers and foreigners. Hindi na tayo mga stranghero. Sabi ko, kundi tayo ay mga fellow citizens with the saints and of the household of God. Glory to Jesus. Amen. Tayo raw ay mga kapwa, citizens. Tayo ay tayo mga Pilipino sa Pilipinas, but in the kingdom of God, amen, we are a family. Hindi na tinitingnan ang uri ng lahi mo, amen, ang tinitingnan yung Espiritu ni Jesus Christ. For without the Spirit of Christ, you are none of His. Kailangan puspus ka ng Espiritu ng Panginoon. Amen. And you know how to be baptized by the Holy Ghost? What is the evidence of the baptism of the Holy Ghost? Sinabi ng prophet, is to receive the message that was sent in the day that you are living in. Pag tinanggap mo ang mensahe na ipinadala sa panahon mo, yun ang bautismo ng Espiritu Santo. Amen. Glory to God. 20. And are built upon the foundation. Tayo pala ay itinayo saan? Sa pundasyon ng mga apostola at mga propeta.
na walang iba, siyempre, si Jesus Christ pa rin. Amen. Upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Amen. Wala tayong ibang pinuno o ulo dito. See, praise God, only Christ. Christ is the head, and the bride is the body. Amen. And there are ministers na nangangalaga sa bride. Mamaya, daanan natin yan, yung fivefold ministry. In whom of all the building fitly framed together, groweth unto a holy temple in the Lord. So, fit together tayo. Kumbaga sa mga bato, sinisiksik ni Lord ang bawat isa sa atin sa katawan niya para makompleto tayo. Amen. Pag tinanggalan mo yan ng bato, uuga-uga yan, mga kapatid. Kaya mahalaga na tayo ay nagpapatuloy sa Panginoon. Huwag kang mawawala sa gawain ng Panginoon sa paglilingkod. 22, in whom ye also are builded together for what? A habitation of God through the Spirit. Grabe. Tayo pala ay sama-sama na binubuo para maging tahanan ng Espiritu Santo. Amen. So, sino ba tayo para tanggihan, mga kapatid, ang katawagan ng Diyos? Many are called, but few are chosen. That's why Paul or Peter said, Amen, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, ye shall never fall. Hindi ka mahuhulog, hindi ka magbabackslide kasi alam mo na tinawag ka, alam mo na bahagi ka ng kaharian ng Diyos, alam mo na kulang ang katawan ni Kristo pag wala ka. So kaya we don't isolate ourselves. Amen. We need fellowship. Sabi ng prophet, what is a fellowship? Two fellows on a ship. So, fellowship, sabi niya, kailangan, amen, mayroon tayong bonding lagi sa salita ng Panginoon. Okay, kahapon, napakaganda ng tipo ng napakinggan namin kay Pastor Jess. Anong apelyido ni Pastor Jess? Hindi, yung isa. Si Jess Lazona from Bicol. He preached doon po sa anniversary ni Pastor Boy Leonor doon po sa Makati. Pinangusap niya po itong building nito. Kaya na-inspire nga ako ipangaral ito. Although, iba yung kanyang title, iba yung kanyang scripture. Pero he was talking about the building. Sa construction ng building, maraming tao ang kailangan magpagamit o magsama-sama. Sino ang una? Yung architect, siyempre. Kung walang arkitekto, walang plano. See? Kung walang arkitekto, wala kayong susundang blueprint. Amen. So, pero hindi kaya ng arkitekto na mag-isa lang. Kailangan niya ang plumber, amen, yung gagawa ng mga plumbing system, water system. Kailangan niya ng mason, amen, na siyang magpapatong-patong ng mga hollow blocks at magpi-finishing. Kailangan din niya ng electrician para isuksok yung mga kakabitan ng kuryente, ilaw, saksakan. So, pero may iba-ibang time yan. Minsan hindi sabay-sabayan. Yung electrician, maghihintayan pagka nabuo na yung structure. Di ba? Yung plumber, ganun din. Hintayin niya muna yung mason, yung steelman, amen, bago sila pumasok. So, ganun din tayo. We have a part in the body of Christ na alam mo kung saan ka papasok. Hindi kayong out of order. Amen. Hindi pwede yung electrician nandun na, wala pa naman yung building. Di ba? Saan niya ilalagay yung mga kuryente? Di ba? So, kailangan marunong tayo sa timing ng Diyos. Ano pa? Painter. Yan yung finishing. Yung magpipintura at lahat ng mga interior decoration or coloring. So, kaya mga kapatid, sa katawan ng Diyos, sa edificio ng Diyos, meron tayong mga gampanin. Amen. Mayroong driver, di ba? Mayroong mga deacon, may trustee. Amen. So, mayroong tagapaglinis, may tagapagluto. So, kailangan tayong lahat. May tech, mga kapatid. See? Praise God. God bless you, mga sisters. Kahit wala sweldo sa church, di ba? Pero nandyan sila, bigay na ginagampanan yung kanilang mga tungkulin. Amen. Na hindi naghahanap ng kapalit.
Because Jesus is the one who will bless you. God knows your labor, and your labor will never be in vain in the Lord. Amen. Praise God. Kaya mga kapatid, isipin nyo lagi yan. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Wala naman ako dyan sa church. Hindi naman ako nakakatungtong ng pulpito. Di ba? Hindi naman ako nakikita dyan sa live streaming. So, huwag mong isipin yun. Mahalaga ka, kapatid. Yung mga behind the scenes. Di ba? Importante yun. Praise God. Isa ka doon. Kung isa ka man doon, magpatuloy ka. Now, in the spiritual, meron ding mga manggagawa ang Diyos. Tama? Okay. In building the kingdom of God, there is a fivefold ministry that's composed of the pastor, the teacher, the apostle, the evangelist, and the prophet. Ayan. Scriptural po yan, mga kapatid. Na nagbigay ng 5 tupi na ministeryong Panginoon sa Ephesians 4:11 na gagamitin niya para sa ikalalago, ikatitibay, ikasasakdal ng iglesia. Naniwala ba tayo doon? Alright, basahin natin mga kapatid. Praise God. Sabi po rito sa Ephesians 4:11, and He gave. Sino yung He? God Himself. And pag sinabing gave, it's a gift to you. Regalo ng Diyos ang pastor. See? So, wag nating tanggihan ang regalo ng Diyos. Ang ebanghelista, ang propeta, He gave some apostles. Anong apostles? Missionary. And some prophets, plural. And some evangelists. And some pastors and teachers. Ayan. Para saan? For, number 1, the perfecting of the saints. So, hindi ka mape-perfect kung wala kang pastor. Hindi ka mape-perfect kung wala ang 5 ito. That's why we invite, Nag-invite tayo minsan, si Pastor Arnold, tatakbo-takbo rito. Kasi doing the work of an evangelist, kahit pastor siya. Yung iba naman ang pastor, doing the work of a missionary. Nagmi-mission. See? But, you're a pastor. So, you have one major gift, but you can do, sabi nga ni Paul kay Timothy, do the work of an evangelist, Timothy. Amen? So, for the perfecting of the saints, sa pangangaral, dito tayo nasasakdal. Dito kayo kinokorek, tinatagpas, dito kayo minumold ng salita ng Diyos through the vessel of God. Wala kaming mensahe. We don't have our own message. It's the message of the hour ang magbibigay ng quickening power sa atin. Humuhugot lang tayo sa mensahero, sa propeta ng kapanahunan. Because that's the messenger for the age of Laodicea. We know who that is. That's Brother Branham. Amen. Pangalawa, for the work of the ministry. Sa trabaho ng paglilingkod. See? So, ito ay trabaho, mga kapatid, na hindi lahat ay tinawag para dito. Maraming nagpipresenta, maraming gustong umako, pero kung hindi ka para dito, if you're not called and predestinated, gifts and callings are without, sabi roon, repentance. Ang gifts nandiyan na yan. Pinapanganak ka pa lang, alam na ng Diyos na pastor ka. Kasi gifts and callings are without repentance. See, pag sinabing without repentance, ito ay kahit nung hindi ka pa nagsisisi o ang Diyos hindi magsisisi na ikaw ay binigyan nito. See? Praise God. So, now, also for the edifying of the body of Christ. Sa pagpapatatag, pagpapalago, pag-i-encourage ng katawan ni Kristo. Till what? Till we all come, not in the division, but in the unity of the faith. Kaya ang tunay na ministro, unity ang laging dala. Amen. Edification lagi ang dala, hindi division. Amen. Hindi away-away, hindi gulo, hindi paninirang puri sa ibang mga ministro. See, but till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God para makilala natin ang anak ng Diyos. Hindi makilala ka, o makilala ang grupo mo, makilala ang sistema mo. The Son of God. We point the body of Christ to Jesus Christ. Because siya lang, He deserves all the glory and praises.
Walang taong pwedeng umagaw sa kaluwalhatian na nararapat lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sabi nga niya, when I will be lifted up, I will draw all men unto me. See, itaas natin ang Panginoon sa ating buhay. Unto what? Unto a perfect man. Dadalhin ka ng fivefold ministry sa isang sakdal na kalalagayan. Perfect man. Jesus said, be ye therefore perfect, even as your heavenly Father is perfect. Dadating tayo ron, pagpatuloy tayo na makikinig, amen, hearing upon the Word of God. Faith cometh by hearing, amen, word upon word, precept upon precept, here a little, there a little. See, yun ang sabi ng Biblia, mabubuo tayo bilang katawan ni Kristo, representative ni Kristo sa mundong ito. Unto a perfect man, unto the measure, sa sukat ng the stature of the fullness of Christ. Ano ba ang fullness of Christ? Nasusulat yan sa 2 Peter chapter 1. Amen? Yung add to your faith. Faith is the foundation. Faith in Christ. Virtue. Add to your virtue. What? Temperance. Knowledge. Knowledge to temperance. Temperance, patience. Patience to godliness. Godliness to brotherly kindness, and unto brotherly kindness, faith, or rather, charity, love. Amen. Which is the capstone. So pag nasa iyo na lahat yan, yan ang binibuild up ng mga ministro sa inyo. Nagpapagal sila para hindi sa kanilang sarili, para sa katawan ni Kristo. Amen. That's why we have to appreciate the ministers of God. Hindi kaya mahirap hindi kaya madali mag-prepare ng mga sermon na yan. Kanina lang, 2:00 na ako ng umaga natulog para lang gawin ito. Pero hindi ako nagre-reklamo. Amen. Kundi sinasabi ko lang na enjoy ang mga ministro. Amen. Mag-prepare ng sermon, ng outline para sa kapurihan ng Diyos. Para sa paglago ng kanyang iglesia. Walang kapaguran. Walang reklamo. Kasi yan ang duty ng isang ministro. Amen. Praise God. See? Kaya pag-pray nyo ang ministry, mga kapatid. Na bigyan pa tayo ng kalakasan physically. Dahil tayo nagkakaedad na, mga kapatid. Ano nyo, senior citizen ako. I'm going to turn 62 this July. So, kaya, amen. The flesh sometimes is weak, but the spirit is always willing. Amen. Tuloy natin. So, tingnan natin yung functions ng 5 ito. At diyan tayo magtatapos sa dulo. So, sabi ni Brother Branham, the apostle, the word apostle means one that is sent. A missionary is an apostle. See, ang apostol pala ay isang missionary. Pumupunta siya sa mga lugar na walang gawain, nag-establish siya, nagpa-pioneering siya, mga kapatid. See, the apostle is one that's sent. It means one sent. Isang taong pinadala. See, he's a special man. He's a setter in order. Ayan. He's a man that's sent from God to set things in order. Kung yung lugar na yun, may mga gawain doon na mali ang turo, isa-set niya in order into the right doctrine, right understanding of the Word. So yan ang apostle. And then, pagpundar na siya ng gawain, maghihintay siya na may magpastor doon. Hindi siya magpapastor dahil hindi niya gawain, hindi niya posisyon yun. Maghintay siya, pag meron ng mapagkakatiwalaan doon, aalis naman siya, pupunta na naman siya sa ibang lugar. Doon naman siya magmimisyon. Yun ang trabaho ng apostle. Kaya mahirap, di ba? Si Pablo pumunta sa Ephesians, sa Galatians, sa Corinthians. He was doing an apostleship job, mga kapatid. Next is the pastor. Ayan, the pastor is the burden bearer. Sabi ni Brother Branham sa mensaheng God doesn't call man to judgment without first warning him. Burden bearer, tagabuhat, tagapasan ng mga burden ng mga kapatiran. See, pag may mga problema sa church, ang pastor ang nagbubuhat niyan. He's the ox of the team. So, kaya mga kapatid, hindi madali ang pagpapastor. Madali mag-preach, pero yung pagpapastor, pag may mga guidance counseling, mga kailangan i-encourage,
visitations, praying for the sick, baptismal services, praying for the deceased loved ones. So, and then Bible study sa iba-ibang lugar. Hindi madali, mga kapatid. But sabi ng prophet, the full and complete authority of the church is the pastor. There is no one above the elder. That's the Bible order, the order of the Bible. So ang pastor, siya yung direkta sa Diyos na ginagamit sa pulpito. Amen. Para ang mensahe ng Panginoon ay may parating sa kinauukulan, mga kapatid. So kaya the pastor, amen, has to be studied o palagi siyang nag-aaral. Hindi siya dapat tumigil. Amen. Kasi biruin mo sa isang taon, how many Sundays, how many Wednesdays. Yan. Minsan, sabi ng iba, nauulit na namin yung preaching. Pero kahit nauulit minsan, di ba? Hindi napapanis ang salita ng Diyos. Praise God. Hindi mo maiwasan. Ilang taon na tayo? 30 years na tayo. 30 years. How many Sunday, Wednesday in 1 year? In 30 years, bilangin nyo yun. So, praise God. Napakahirap mag-isip ng topic. Di ba? Pero kailangan, amen, ang guidance ng Holy Spirit. Kaya, pag sumakita ninyo ang inyong pastor, amen, ang mahalaga, ang salita ng Diyos, hindi napapanis yan, mga kapatid. Laging sariwa ang salita ng Diyos. Kaya wag nating tanggihan. Amen. Next is the teacher. In the message, God doesn't call man to judgment. Amen. Sabi rito, the teacher is a special man. He sits back under the anointing of the Spirit and is able to take the words and put them together by the Holy Spirit. Kaya niyang pagdugtong-dugtungin ang mga katuruan. Amen. Like for example, the original sin. Kaya niyang, amen, i-discuss ang original sin from Genesis to Revelation. That the pastor or evangelist, either one, could not compare with him. So, praise God, mayroong teacher talaga na tinawag. Although sa ating church, yung pastor ay nagtiteach din siya. Dahil sabi ng Biblia, the bishop must be able to teach. A deacon, sabi ng Biblia, is up to teach. Kailangan din marunong kayo magturo. Amen. So, although yung iba, may mga trustee tayo na may mga capabilities naman, mga young people na nagpapagamit. Preaching, sabi niya rito, usually catches the sinner, brings him under condemnation by the word. So, madalas makikita natin mga preacher talagang pasigaw-sigaw yan. Kasi gusto niyang, kumbaga, yugyugin yung mga pananampalataya ng mga tao, magsisika, ganito, ganyan. Yun ang preaching. Always catches the sinner. But sa teaching, di mo na kailangan sumigaw-sigaw pa. Because teaching places a man positionally what he is, and we can never be able to have faith until positionally we know what we are. So ang teaching, mga kapatid, yan yung pagdidilig. Yung preaching, yan yung pagtatanim. So hindi naman lagi nagtatanim ka. Naitanim na nga, itatanim mo pa, hindi naman ganoon, di ba? So minsan tayo ay nagdidilig na lang, naglalagay ng fertilizer. Di ba? Kino-cultivate para yung hangin. So ganun po ang teaching, mga kapatid, para lumago ang mananampalataya. So yun po ang trabaho ng teacher. Preaching, teaching, both of them are very important in the body of Christ. Amen. Now, evangelist. What is an evangelist? The same message, God doesn't call a man to judgment. The evangelist is a man that's burning like a fireball. Ito yung pag nag-preach, nakakarating sa likod, patakbo-takbo, minsan patalon-talon pa, pasigaw-sigaw. Evangelist yan. Bakit? Mayroon siyang pinupunto. It's a man that's burning like a fireball. He runs into a city, preaches his message, gets out of there again, goes somewhere else. He's a special man. So there's a note here, an evangelist brings revival among churches and preaches convicting messages among sinners. So kaya minsan nag-invite tayo ng mga evangelist para yung mga natutulog ninyong pananampalataya ay laging magigising, mga kapatid.
Amen. Praise the Lord. You know who you are, but if you don't use that knowledge, mga kapatid, walang silbihan. Hindi lang tayo intellectual, we know a lot. Oh, alam ko na yan. Pero nai-apply mo ba sa buhay mo? See, are you bearing the fruits of what you have learned from the message? Just like sabi ni James, diba? Don't be just hearers, but doers of the word. Alright? Last is the prophet. How did Brother Branham describe the prophet? Sabi niya, the prophet is a special man. A prophet is a man whom the word of the Lord comes to. Ayan. Mababasa niyo sa Amos 3:7 that God shall surely do nothing except or unless He revealeth Himself first to His servants, the prophets. So yung mga propeta, mga seer yan. They have thus said the Lord. Sila yung direktang kinakausap ni Lord and He will preach a message to that generation and then all the fivefold ministry will just gather the message from that prophet. A prophet foresees way of things that are coming. Kita na niya yung mga parating ng dilubyo. Kita niya yung mga hatol ng Diyos. Magsisi kayo, repent. Laging ang ganyan ang preaching ng prophet. See, he sees the cup full of God's wrath before it is filled. Prophets are foreordained. So, hindi pinag-aaralan ng pagiging propeta sa Bible school. No. Why? Jeremiah was told by God, sabi ni Lord, when you were still in the womb of your mother, I already ordained you to be a prophet. So, kaya lahat ng fivefold ministry, ordained by God yan. Hindi tao ang nag-ordain ng pastor, si Lord ang nag-ordain ng pastor. Ngayon, pinag-aaralan na sa seminaryo, sa mga Bible school, and then they get a certificate, pastor na. And then, tuturuan kung paano mangumbinsi sa daan, patanggapin kay Lord, born again ka na, miyembro na kita. Hindi ganon, mga kapatid, ang katawagan natin. God knows how to use His ministers. God will bring people to His anointed ministers na nakikita nila na yung turo ay base sa Biblia, walang dagdag, walang bawas. Yun ang ating tinatawag na word test. Kaya bago kayo makinig, sabi ni Brother Branham, use your discernment. See, kung nakikinig kayo sa labas, sa YouTube ng mga ministers, use your discernment. Kung ang kanilang sinasabi, wala sa Biblia, hindi yan sa Panginoon. 99% truth with 1% error is still an error. Kailangan natin full, revelation, full word, full gospel, at yan yung dinala sa atin ng mensahero sa ating panahon. Amen? Praise God! So, merong talagang propeta sa ating panahon. Before the end time, sa Malachi 4:5-6, sabi rito, behold, I will send you Elijah the prophet, before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Dalawang araw yan, o dalawang henerasyon. Great day, which is the coming of Jesus physically, and the dreadful day, which is the second coming of the Lord. Na after na siya'y dumating, magkakaroon na ng kaguluhan, tribulation. After the rapture, there will be, plagues, vials na ibubuo sa mundong ito. And what will He do? He shall turn the heart of the fathers to the children. So that's the first mission of Elijah. Ipanumbalik ang mga ama, ang puso ng mga ama sa mga anak. Pangalawa, and the heart of the children to their fathers. Ang puso ng mga anak naman sa mga ama. Lest I come and smite the earth with a curse. That's why this messenger or ministry ni Elijah, twofold yan. Una, mga kapatid, dumating si Elijah as Elijah the Tishbite. In the last days, sabi niya rito, the spirit of Elijah is to come. It has to come 5 times. The 5 coming of Elijah. God uses the spirit of that spirit to Elisha, Elijah, John the Baptist, and then a Gentile prophet or a Gentile church, and then for the Jews in Revelation, the 11th chapter.
Sa ating panahon, mga kapatid, amen, nung dumating si Jesus, He used John the Baptist as Elijah. He was in the spirit of Elijah. Basahin natin sa Matthew 17. And the disciples asked Him, saying, Why then say the scribes that Elias must first come? Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come and restore all things. This is talking about the Elijah that will restore all things, which will be during our age. But I say unto you, that Elias is come already, yung nag-restore naman ng repentance, si John the Baptist, sa mga Hudyo, and they knew him not, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise also shall also the Son of Man suffer of them. Then the disciples understood that He spake unto them of John the Baptist. So yung Elijah na yon, mga kapatid, na ginamit sa part A, turning the heart of the fathers to the children. Sino yung fathers? The Jewish leaders. Yung mga Sadducees and Pharisees, John was used, amen, to restore them back to, or bring them from law into grace. Mula sa pagsunod sa kautusan, tungo sa biyaya. Amen. And grace is given by faith through Jesus Christ. Amen. Kaya si John yun. Ibinalik sila sa turo, amen, hindi sa batas o sa kautusan, kundi kay Kristo na darating. He that shall come after me, sabi niya, I'm not even worthy to loose his sandals. But He will baptize you with what? The Holy Ghost and fire. Amen. Now, sa ating panahon, merong Elijah na gaganap ng pangalawang ministeryo. Para sa mga hintil. See, the heart, restoring the heart of the children. Sino yung children? Yung ating generation. The last age. Back to the fathers. Sino yung fathers? Apostolic fathers. Yung turo ng mga apostol, ibabalik sa ating panahon. There will be a restoration message. Amen. Back to the beginning of Pentecost. Kaya tayo pinababalik, kung ano sila noon, ganun din tayo. Kung mga babae noon nagpapahaba ng buhok, mahaba rin ang buhok nyo ngayon. Because the Bible said, it's a shame for a man to have long hair, but it is a glory unto the woman to have long hair. Because that is given for you as a talukbong, as a veil. Amen. So, kaya kung ano yung turo noon, water baptism in the name of Jesus Christ, yan din ang turo ngayon, mga kapatid. Finally, mga kapatid, alam natin na yung pang-apat na Elijah na yan ay walang iba kundi si Brother Branham. See, nung pinapanganak pa lang siya, meron ng pillar of fire. Dove doon nung pinanganak siya. At sabi sa kanya ng Panginoon, when he was growing as a little child, sabi niya ng Espiritu, don't smoke or drink. Or sabi roon, magbisyo, use your body, defile your body, because I have a work for you to do when you get older. Natakot siya noon, di ba? Ano kaya ito? Kaya nung he tried to one time, when he was schooling, there was a classmate, isang babaeng classmate niya. Sabi niya, ano ka ba, bakla? Naninigarilyo yung babaeng yan. Sige, humit-hit ka. Patunayan mo sa akin na lalaki ka. Nainsulto siya. Kaya sabi niya, akin na yan. Nung hihit-hitin na niya, biglang napakalakas na hangin dumating. Parang na-disturb siya, mga kapatid. That was the Spirit of the Lord. Nabitawan niya yun. Nung umuwi siya, yung papa niya was an alcoholic. Remember? The father of Brother Branham was alcoholic and he was drinking with his friends at home. And sabi nung isang kaibigan niya, nung tatay niya, lasing na, see, your son, is he, what? Siya ba ay sisi? Is he a sisi? He doesn't want to drink or smoke? Sabi nung tatay, halika, come here my son, take a sip of this drink. Sabi ni Brother Branham, nung kukunin niya yung inumin, nandoon naman yung malakas na hangin at natapon yung baso, mga kapatid. At siya'y lumayo at humahagulhol siya kasi hindi niya may paliwanag ang buhay niya. But during 1948, nung siya ay ginamit na ng Panginoon, actually 1933, ayan, in 1933
when he was preaching, evangelizing for the Lord, when he was baptizing the 17th person, there was a pillar of fire na dumating doon. At ang tinig nagsabi, as John the Baptist was sent to forerun the first coming of Jesus Christ, so are you sent to forerun His second coming. Ang mensahe mo ang magdadala ng pangalawang pagbabalik ni Jesucristo sa lupa. That's why we are here. We believe the message of the prophet because we are going to meet the Lord in the air. Sasalubong tayo sa Panginoon at Siya ang magdadala ng rapturing faith sa bride. Amen. The seven thunders, which are the mystery truths contained in the seven seals, amen, shall bring rapturing faith to the bride of Jesus Christ. Amen. Kaya mga kapatid, kinuha na siya ni Lord. You know, in 1965, God took him home, but nag-iwan siya ng 1,200 tapes, messages. Because why? He was fulfilling what? Revelation 10:7. Amen. He was the seventh messenger to the seventh church age, the Laodicea. Anong sabi rito? But in the days of the voice, in the days of the audio of the seventh angel, the seventh angel is a seventh messenger to the seventh church age. Alam natin, mayroong 7 kapahunan ng iglesia. See? And mayroong 7 anghel, 7 messengers. And sabi rito, when he shall begin to sound, to preach, the mystery of God should be finished. Lahat ng selyo, all the mystery truths of the 7 seals, bukas na ngayon. The mystery of the original sin, bukas na ngayon, through the ministry of Brother Branham. See, if you have read that book on the revelation of the 7 seals, amen. Bukas ng 7 selyo, mga kapatid. Sa denomination, sarado pa rin. See, sa atin, bukas na. Why? The mystery of God should be finished. When the 7th angel have sounded, amen. Sabi dito, the mystery of God should be finished as He had declared to His servants, the prophets. So, yung angel, prophet din. See, the messenger is a prophet. Dito natin makikita, mga kapatid, just like Paul was a messenger in the first church age. Paul met the pillar of fire in Damascus, right? Si Brother Branham, na-picturean din siya na may pillar of fire. Amen. When the denominations are trying to condemn him and trying to object the ministry, nag-picture-picture yung photographer doon, pinipicturean yung Baptist na kadibati ni Brother Branham, si Dr. Best. Sa lahat ng picture niya, nung ipinadevelop, walang lumabas. Maliban sa picture na yan, na si Brother Branham may pillar of fire. And the FBI, George Lacey, investigated. Sabi niya, the mechanical eye of the camera took this supernatural being. And it was certified true and correct and authentic, mga kapatid. Nang litratong yan ngayon ay nandoon, nakadisplay sa Washington Hall of Congress, in the Religious Hall of Arts as the only, amen, image or fire, which is the fire, I believe, na nakatagpo ni Moses, the fire that came down on the day of Pentecost, ay kasama rin natin ngayon. Kasama ng propeta, kasama rin ng bride. Amen. Preparing us for the great rapture of the church. Just like Israel. Amen. Kasama nilang pillar of fire by night, and the pillar of cloud by day, ganun din mga kapatid na nangyari sa atin. The cloud appeared in 1963 and the pillar of fire, mga kapatid, ay nandito sa ating panahon. So the 7 church ages, Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea, we are in the last age now. At di natin kinakahiya na ipangaral yan, mga kapatid. Kasi that's the message of the hour. Yan ang kaibahan natin sa denomination. Amen. We have received Malachi 4, prophets, and Revelation 10:7, angel, mga kapatid, to fulfill the prophecy in the last days. And we are now ready for the catching away. Amen. So, tuloy natin, mga kapatid, as we close. Sabi dito sa 7 church ages, Laodicean church age, once again, a prophet is in the land. Once more, God will reveal the truth as He did to Paul.
In the days of the seventh messenger, in the days of the Laodicean age, its messenger will reveal the mysteries of God as revealed to Paul. So Paul was the first messenger. The last messenger is William Branham. Sabi rito, and those who receive it, he will speak out. And those who receive that prophet in his own name will receive the beneficent effect of that prophet ministry. Sila natatanggap sa propetang yon at sa mensahe niya ay makakatanggap ng benepisyo mula sa ministeryo ng propetang yon. See? And they that hear him will be blessed. Have we heard him? So we are blessed and become part of that bride of the last day. Bahagi tayo ng nobya ni Kristo. Sa huling mga araw, who are mentioned in Revelation 22:17, the Spirit and the bride say, come. That's our message. Come to Jesus Christ. Come out from Babylon. Come out from denominational confusion and prepare. Amen. We have heard the sound, the shout, the midnight cry of Revelation or Matthew 25, calling out the wise virgins and the foolish virgins, amen, did not receive the Spirit, which is the oil, but we receive it, amen. Sabi niya, the corn of wheat, the bride wheat that fell into the ground at Nicaea has come back to original word grain again. Ano yung seed na yon? Yung mga Kristiyano na pinagpapatay, they were killed during the dark ages. Amen. They were buried there, has now come back again through Luther, which is justification, the stalk, and then through Wesley, through sanctification, the tassel, and through the Pentecostal age. See, Azusa Street Revival, that was the shock age. And now, we are now in the seed age. The wheat has gone back to the word grain again, ready for the harvest, the rapture. Praise God forever, sabi niya. Yes, listen to the authenticated prophet of God who appears in this last age. What he says from God, the bride will say. Amen. Say what the tape says. Stay with the tape teaching. The Spirit and the prophet and the bride will be saying the same thing. Glory to God. Isa lang ang mensahe natin. Kung ano sinabi ng Espiritu sa propeta ng kapanahonan, yan din ang bukang bibig ng nobya. Yan din ang message natin. Thou must prophesy again. When John ate the book, hallelujah, Revelation 10, the mighty angel came down in the form of a cloud with an open book. 7 thunders uttered their voices. And then the 7th angel preached from that book, calling out the bride, and the bride is a type of John. John took the book and ate it. It was sweet in his mouth, but bitter in his belly. See, mapait sa tiyan, maraming persecution, pero napakatamis. Amen, ng sharing ng mensaheng ito. And sa verse 11 ng Revelation 10, inutusan ng bride, thou must prophesy again. Amen. Unto nations, tongues, races, and kings. So yan ang ating ginagawa. Sabi niya rito, and what they will say will have already been said in the word. Hindi tayo magdadagdag dito, mga kapatid. They are saying it now, come out from among her and be ye separate. The message will let you come out of every denominational system dahil ang sistema ng denomination, babalik lahat yan saan? Sa ecumenical mark of the beast. One word religion. Lahat ng relihiyon ipapasok, tatatakan sa noo at sa kamay ang mga miyembro, amen, ng 666. At huli ng lahat, amen, pagka hindi mo natanggap ang mensaheng ito. This message will bring us in a rapture, and those who will be left behind will be the foolish virgin. Because they did not heed the call, they did not receive the oil, which is the baptism of the Holy Ghost. And it says here, come out from among her and be ye separate. The cry has gone out. See? The cry is going out. How long will the voice cry? Gaano pa katagal ang tinig na ito sisigaw? We do not know. But one thing we do know, it won't be long.
Hindi na magtatagal, hindi na maglalaon, for this is the last age. Wala nang susunod na age, babalik na ang ebanghelyo sa Israel, sa 144,000. They will receive Jesus Christ through the ministry of Moses and Elijah, the two candlesticks, the two prophets, the two olive trees in Revelation 11. Habang tayo ay wala na, ay magmi-ministry naman sila sa buong mundo. So, praise God. Are you happy na bahagi ka ng nobya ni Kristo? You're part of this bride body. May ginagampanan kang posisyon, pag-igihin mo ang pagganap mo sa posisyon na yan. Stay on your post of duty. Every Sunday, nasa church ka, midweek. Amen. Go to church. Because why? One day, wala nang babalikan pa sa church. Kasi uuwi na tayong lahat, mga kapatid. Amen. Finally, sabi rito ng prophet, we have been constantly saying that the true evidence of being baptized with the Holy Ghost is for the believer to receive the word for the age in which he lives. So, ang tunay na bautismo pala ng Espiritu Santo ay ang matanggap mo ang mensahe sa panahon na ikinabubuhay mo. Amen? See, the only one messenger for each age receives what the Spirit has to say to that age. And that one messenger is the messenger to the true church. Yun ang totoong church, yung mga tatanggap sa ministeryong ito. The message is then broadcast to all. Ang mensahe raw, pinapangalat ito sa lahat. But though it is broadcast for all who come within the range of the message, that message is received individually. Ang pangtanggap ng message hindi grupuhan, individually. By only a certain qualified group. Sino yung qualified group yun? Yung mga predestinated, yung mga elected lang ang makakatanggap nito. Amen. Each individual of that group is one who has the ability to hear what the Spirit is saying by way of the messenger. He that hath an ear, let him hear what the Spirit said to the churches. Yan ang laging mensahe at the end of every church age. Siya na may pakinig, pakinggan ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. See? And we are in the Laodicean church age, and there's a messenger, and that's William Branham for your age. In every age, it was the same cry, hear what the Spirit says. If you are a Christian, you will get back to what the Spirit is teaching. And that is the Word, not just the Word for this age. Not the Word in Luther's age or Wesleyan age, the Word for this age. Just like the Word in Noah, Moses cannot preach the message of Noah, and we cannot preach the message of Moses today, na tatawid tayo sa River Jordan, no? Or sa Red Sea. Hindi na ubra yun. May mensahe tayo ngayon na magdadala ng rapturing faith. And you stay with that message. God bless you. Tumayo tayo, mga kapatid. Hallelujah. Glory to Jesus. As we call on our musicians, amen. Praise God. Have you considered the end time message? Napakaganda awitin na ito. Have you considered Malachi 4? Revelation 10:7 and Luke 17:30, which is in the days when the Son of Man is revealed. Proclaim this message now and then forevermore. Awitin natin ito, mga kapatid, because this is the day that God has called you individually by a special message to the Laodicean church age. Have you considered the end time message? Have you considered Malachi 4, Revelation 10:7, and St. Luke 17? Proclaim this message now and then forevermore. The end is here. We're at the end time. Hallelujah. It's now at hand. The bride is gathering. The bride is gathering. The world is failing. Israel's awakening. Nations are breaking. Our prophet taught us we believe the end is here.
prophet spoke of, the angel came with a shout, the mountain shook as his voice cried out, time is no more, loud and clear, the shout went forth. Hallelujah, praise God. The end is here, it's now at hand, the bride is gathering, the word is failing, Israel's awakening, nations are breaking, our prophet taught us, we believe the end is here. I look and see, I look and see, earth's sorrowing picture, earthquakes, quartz, hoarding mobs for selfish gain, their toil of hand for his hand comfort, can they not see their doom is sealed? It's all in vain. The end is here. Amen. It's now at hand. There's no more future but the coming of the Lord. God is gathering. The world is failing. Israel's awakening. Nations are breaking. Our prophet taught us, we believe the end is here. One more time, the end is here. The end is here. It's now at hand. It's now at hand. Ano bang gagawin natin, mga kapatid? Let's get ready for the coming body change, the meeting in the air. Hallelujah. Israel will receive Jesus Christ. Nations are at war. Our prophet taught us, we believe the end is here. Our prophet taught us, we believe the end is here. Glory to God. Hallelujah. Nandito na tayo sa katapusan ng mundo, mga kapatid. Ano bang dapat natin gawin? Magpakainit na tayo sa Panginoon. Let's be on fire for the Lord. Let's serve God. Gaya ng inawit kanina, we need a full-time revelation. Amen. Give your time, your effort. Amen. Your service to God. Huwag na natin ipagwalang bahala ang paglilingkod sa Panginoon dahil walang kabuluhan ang lahat ng bagay. All is vanity, as Solomon said, but only the things that you've done for the Lord will count on that day. So Lord Jesus, Panginoon, as we close this service, Lord, we pray, Father, Lord God, paigtingin mo ang aming panampalataya, Lord Jesus. Tangi naming mahiling, Panginoon, ang panghawakan mo kami, Lord Jesus. Huwag mo kaming mahayaang dumausdos sa mundo, sa mga bagay ng sanlibutan, Lord. Huwag mo nawa kami, Lord, Panginoon, pabayaan na ma-focus sa mga makasanlibutang bagay, na kami, Panginoon, manlupaypay dahil sa mga problema sa buhay. Lord, help us to look up, Lord God, for our redemption. Draw it nigh, Lord Jesus. So, Panginoon, dumating ka man, bukas, makalawa, nawa masumpungan mo kami, Lord God, na handa. We will leave this world behind. Lord, we know, Father, that our heaven is our home, Lord God. We're citizens of the heavenly kingdom, Lord, and we're just passing through as strangers and sojourners in this land. Bless my brothers and sisters, Lord. You know their needs. May mga pangangailangan ng bawat kapatid namin, Panginoon. Bawat nanay, tatay, anak, magulang. Lord God, Lord, we pray, Father, na samahan mo sila, Panginoon. Katagpuin mo sila sa karamdaman, sa pangangailangang pinansyal. Ano pa mang problema, Panginoon, sinabi mo, come unto me, all you that are heavily laden, and I will give you rest. Bibigyan mo kami ng kapayapaan, kapanatagan. Dahil ikaw ang bahala, Panginoon. All things will be supplied by you from your throne of glory. And we don't have to worry or fear, Lord Jesus. Dahil tapat ka sa iyong pangako, Panginoon, di kami matatakot, di kami mangangamba.
Dahil may tiwala kami sa iyo, Panginoon, at kailanman hindi mo bibiguin ang iyong mga anak. Thank you, Lord. Whatever we've asked, Lord God, you know our needs. Lord, I pray, ibuhos mo ang pagpapala, di lamang material, kundi higit sa lahat, spiritual na paglago sa iyo. Thank you, Lord. We give you all glory. Use every one of us in our post of duty, in the unity of the faith is our prayer. In Jesus' name, we all say, Amen and amen and amen.